Kung mahilig ka na sa musika noong 90s, ay malaki ang tsansang isa ka sa mga sumasabay sa mga awiting Every Morning, Someday, Fly, Falls Apart, When It's Over, at iba pang napakagandang kanta ng bandang Sugar Ray, isang bandang pinangungunahan ng isang bokalistang napakagaling, napakalakas ng karisma at napakapoging katulad ko. Gago! Kung tutuusin mga idol, ay nasa kanila ng lahat ang kailangan para maging isa sa pinakamalaking banda ng kanilang era. Pero bakit nga ba sila nanatili na nakahilera lang sa anino ng ibang mas sumikat na banda? Ganun kaya naman nila makapagsabayan sa mga ito kung gugustuhin lang nila. Halika at alamin natin ang kwento ng Sugar Ray. Paano nga ba nabuo ang kanilang banda? Paano nilang naisahan ang malaking record label para bigyan sila ng $2 milyon na kontrata kahit ang totoo ay hirap sila noong makagawa ng kanta at halos langaw pa lang talaga noon ang pumapalakpak sa kanila. Pag-usapan din natin ang totoong kwento sa viral video ng bokalistang si Mark McGrath kung saan ay makikitang sobrang galit ito at tila ba naikipag-away at pinagbabantaan pa ang isang teenager. Ano na nga ba ang nangyari sa Sugar Ray at nasaan na sila ngayon? Pag-usapan nating lahat yan, pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-like na din ang video ito bilang suporta dahil napakalaking tulong nga niyan sa ating channel. Maraming salamat mga idol. Welcome to Ang bawat miyembro ng Sugar Ray ay naninirahan sa Orange Country sa California noong makatapos sa kanyang communication degree si Mark McGrath noong taon ng 1990 ay nagpa siya itong pumasok sa pagbabanda. Tamang-tama namang nangangailangan noon ng bokalista ang bandang The Tories na kinabibilangan ng gitaristang si Rodney Shepherd at drummer na si Stan Frazier at sa karagdagan pa ng bassist na si Murphy Carges ay nabuo nga ang banda na pinalitan nila sa pangalang Shrinky Dinks na kinuha nila sa isang brand ng laruan na ayon pa nga kay Mark McGrath ito ang pinakawalang kwentang laruan na alam niya. Sa panahong yun mga idol ay halos pumapasok na ang pagsikat ng tugtugang alternative. Mga tugtugang sabi nga ng iba ay hindi na kailangan ng sobrang talento sa pagtugtog dahil hindi na gumagamit noon o pwede nating sabihing hindi na uso yung mga astig na guitar riffs o solo na ginagawa noong 70s at 80s. In the early 90s, Nirvana came out of nowhere and exploded a revolution in rock and roll. Now the labels go, wait, guys that play 3 chords that can't really play that well, and no disrespect to Nirvana, but the ethic was that like no solos, no rippers, and just no big pomposity in rock and roll. We're signing everybody, we're not gonna miss this again. Katunayan noong 90s, kahit yung mga sinasabing mga bandang tumutugtog lang sa garahe, basta may kasamang swerte, ay nabibigyan o nagkakaroon ng mga recording deals. Pero syempre kasabay nun, ay naging malaking pagsubok naman sa mga banda noon ay kung papaano silang mapapansin ng mga record labels. Dahil syempre sa pagbaba ng standard ng mga record labels, ay sa pagdami din ng mga bandang nagpapasa ng demo. Sa daan-daang demo tapes na natatanggap noon ng mga recording companies araw-araw, swerteng-swerte nang maituturing kung mahawakan man lang nila ang demo tape na ipinasa mo. Dahil sa sobrang dami ng demo tape sa harapan nila, karamihan ay shoot lang ng shoot sa basurahan kahit hindi pa nila nakikita o napapakinggan. Tapos malaking problema pa ng bandang Shrinky Dinks noon, hirap na hirap pa silang gumawa ng sarili nilang kanta. Katunayan ay dadalawang kanta pa lang noon ang kanilang nai-record na siya nilang ipinapasa sa mga record labels. Ang pinagkaiba lang nila sa mga kasabayan nilang banda noon tila ba sanay na ang mga ito sa paggamit ng marketing strategies. Para maging kakaiba ginawan nga nila agad ng music video ang isa nilang kantang Kabus.
na hindi mo pwedeng sabihin na gawa lang ng isang bagong banda dahil katulong nila dito ang napakagaling na kaibigan nilang direktor na si MCG na kalaunan ay makikilala sa mga pelikulang Charlie's Angel at Terminator Salvation. At para makasigurado pa ang banda na mapapanood ito ng mga pinapasahan nilang recording companies ay nag-iiwan nga sila ng pizza sa mga tanggapan ng mga ito na syempre ay nasa loob ng kahon nito ang kanilang mga demo. Hindi nga nagtagal mga idol ay nagka-interes sa kanila ang napakalaking kumpanya na Atlantic Records na syempre ay gumawa din ang banda ng paraan para masiguradong bibigyan sila ng kontrata ng kumpanyang ito. Sinabi nila na meron silang malaking fan base sa San Diego at meron na silang 500 na mga naisulat na mga kanta. But you got like in the early 90s, you could lie. You could lie to labels. You could lie to people. There was no internet and social media. And I know it's so hard to believe that now. At dahil nga wala pa namang social media pa noon o malawakang paggamit ng internet, hindi na nga ito na double check ng Atlantic Records. Agad silang naniwala sa banda at binigyan ang mga ito ng tumataginting na $2 milyong na kontrata. Pero ganun pa man ang totoo mga idol, nagka-interest naman talaga ang kumpanya sa malaking potensyal ng banda na ayon naman kay Mark McGrath, malaki din umano ang tulong ng pagsikat ng Nirvana sa pagkuha sa kanila ng naturang kumpanya. Nirvana is directly responsible for the success of Sugar Ray. Okay. And I know you're laughing at me and people watching this are. Ang nakakatawa lang mga idol ay nalaman ng Milton Bradley Company na ginagamit ng banda ang pangalan ng kanilang laruan. Sila mga idol ang gumagawa ng laruang Shrinky Dinks na agad ay nagbanta sa banda na magsasampa ng kaso kung hindi papayag ang mga ito sa kanilang kondisyon. Papayag lang umano ang kumpanya na gamitin ng banda ang pangalan ng kanilang produkto kung magbabayad ang mga ito ng $1 milyong taon-taon at ibibigay pa ng mga ito ang 15% ng kikitain ng banda sa buo nilang karera. But we got signed as the Shrinky Dinks. Hasbro goes, oh, that's great. You want to be the Shrinky Dinks? Right. No problem. The licensing is $1 million a year, and we get 15% of your net profit the rest of your life. Oh my God. Kaya ang sagot ng banda ay tatawagan na lang umano nila ang lalabing dalawa lang naman talaga nilang mga fans para sabihin nila magpapalit na lang sila ng pangalan. We said, you know what? We're going to call our 12 fans and let them know we're changing our name. I think it's going to be okay. Dito na nila ginamit ang Sugar Ray na kinuha nila sa pangalan ng paborito nilang boxer na si Sugar Ray Leonard. Sa mga hindi nga nakakaalam mga idol, hindi nga katulad ng ibang banda na kumikita ng limpak-limpak na pera sa pagbebenta ng kanilang merchandise, ipinaubaya nga ng bandang Sugar Ray ang trademark ng kanilang pangalan sa kanilang idolo na si Sugar Ray Leonard. Kumbaga sila lang mga idol ang makikilala nating malaking banda na hindi naka-trademark sa kanila ang kanilang pangalan. Kaya hindi nila ito pwedeng gamitin bilang brand ng kahit anong merchandise na pwede naman sana kung gugustuhin lang nila. So yun nga mga idol, noong April 4, 1995 ay na-release ng banda ang kanilang debut album na Lemonade and Brownies. Nahanep ang marketing strategy na ginamit sa cover ng album na tipong kung bibili ka ng album na ito noong araw ay siguradong tatangkad ka. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, hindi nga yan kung sino-sino lang na babae na inusap ng banda. Ang nakikita nating hubad na babae sa kanilang album ay si Nicole Eggert na palagi nating napapanood noon sa Baywatch. Samantala, ramdam na ramdam naman ang bigat ng kanilang tugtugan sa album na ito, lalo na sa mga singles na 10 Seconds Down, Iron Mike at Mean Machine. Yun nga lang ay hindi ito nakakuha ng commercial success, pero dahil sa pagsabog ng single na Fly sa kanilang follow-up album na Floored noong June 24, 1997, ay ginamit ng PlayStation at Nintendo 64 ang mga kantang Mean Machine at Speed Home California na mula sa album na Lemonade and Brownies. Para sa kanilang mga video game na Road Rush 3D at Road Rush 64. Kung nagtataka kayo mga idol kung bakit biglang nagbago ang tugtugan ng Sugar Ray sa kanilang kantang Fly, yan ay dahil dumagdag nga sa kanila ang DJ na si Craig Bollock. Isa pa ay reggae at hip-hop talaga ang kinalakihang musika ni Mark McGrath. Katunayan ay isa nga din itong breakdancer. So yun nga, dahil sa success ng single nilang Fly ay naging double platinum ang kanilang album na Floored. Pero sa hindi malamang dahilan ay napakaraming mga kritiko ang hindi sila gusto. Marami ang nagduda
duda at walang naniniwala pa noon sa kanila na makakalikha pa silang muli ng isa pang sisikat na kanta. Madalas na silang tawagin noon bilang isang bagong one-hit wonder. Kaya naman may malaking misyon talaga ang banda sa sunod nilang album. Bilang sagot sa mga kritiko ay pinangalanan nilang 1459 ang sunod nilang album na nai-release noong January 12, 1999. May kasabihan kasi mga idol na 15 minutes of fame na kadalasan ngang itinatawag sa mga celebrity o personalidad na nakakuha lang ng saglit na kasikatan. At yan na nga ang tawag sa kanila ng maraming kritiko. Kaya yan ang dahilan na 1459 ang napili nilang pangalan para sa kanilang album, para sabihin sa mga haters na hindi pa tapos ang kanilang 15 minutes of fame na syempre napatunayan naman niya ng Sugar Ray dahil nasa album na ito ang mga awiting Every Morning, Falls Apart at Someday na nagawa pa nga ma-certified bilang 3 times platinum sa US. Nagkaroon din sila ng isang hit song na When It's Over sa sunod nilang album na self-titled na Sugar Ray noong June 12, 2001. Pero kapansin-pansin na sa album na yon ang pagbaba ng popularidad ng banda. Nagbago na din kasi mga idol ang tema ng lyrics ng kanilang mga kanta na ayon pa nga kay Mark ay nagkakaedad na kasi sila. Hindi na umano angkop sa edad nila noong mga panahon na yon ang mga lyrics na isinusulat nila dati. Ang totoo mga idol ay isa din sa ibinagsak agad ng banda ay yung dahilang hindi sila nag-focus sa style ng tugtugan kung saan sila nakilala. Mapapansin mo yan kung nagkaroon ka ng album ng banda. Parang nilalagyan lang nila ang album ng isa o dalawang kanta na pwedeng mag-hit o mga kasintunog na mga nag-hit nila mga kanta, tapos yung iba naman ay yung mga trip nilang gawing style ng musika, yung mga musika na nagpapasaya sa kanila. Pero yun nga lang, syempre ay mahirap maging masaya mga idol kung wala namang pumapasok na pera sa bulsa. Kaya nung dumating ang oportunidad ay sumabak na din ang banda sa pelikula. Una silang nakita sa Scooby-Doo noong 2002. Muli naman naglabas ang Sugar Ray ng panibagong album noong June 3, 2003, ang In the Pursuit of Leisure. Pero yun nga lang ay hindi na talaga ito bumenta pa ng ayos. Kaya naman sa panahon na yon ay nagkaroon na ang Sugar Ray ng pahinga at paglayo muna sa musika. Ito na yung mga panahon mga idol na unti-unti namang nakikita na sa telebisyon ang bokalista nilang si Mark McGrath. Naging 3 times champion ito sa game show na Rock and Roll Jeopardy sa VH1 at matapos siya mag-perform kasama muli ang kanyang buong kabanda na Sugar Ray sa TV series na Las Vegas noong 2004 ay nagsimula na din ito maging host o anchor sa television show na Extra hanggang makilala na nga ito bilang sikat na host sa iba't ibang mga programa sa telebisyon hanggang sa kasulukuyan. Pero kahit ganun pa man mga idol na naging malaking pangalan na si Mark sa ibang propesyon ay hindi naman ito iniwanan ang Sugar Ray. Binitawan na sila ng Atlantic Records noong 2006 pero madalas pa rin namang makita ang banda sa mga tours at iba't iba nilang mga projects. Kung nagkaroon man ng pagbabago sa banda, yun ay makontrobersyang pagkawala sa Sugar Ray ng kanilang mga original na miyembro sina Stan Frazier at Murphy Carges na nauwi pa nga sa demandahan. Pero ganun pa man ay nagpatuloy pa rin ang Sugar Ray kasama ang mga bago nilang miyembro. Nakapag-release pa sila ng 2 pang album, ang Music for Cougars noong July 21, 2009 at Little Yachty noong July 26, 2019 at nanatili pa rin silang aktibo hanggang sa kasulukuyan. Sa kabuuan mga idol ay nagkaroon ang Sugar Ray ng 6 na studio albums, 2 compilation albums at 19 na singles. Tungkol naman sa viral video ni Mark na nakikipag-away sa isang teenager ay nangyari ngayon mga idol noong early 2000s, mga panahong kahit paano ay sikat pa ang banda. Ayon kay Mark ay umattend siya sa paparty ni Madonna at noong uwian na ay inusap siya ni Madonna na ihatid siya at tulungang makasakay sa kanyang sasakyan. Paglabas nila ng venue ay sinalubong na sila ng napakaraming paparazzi na makukulit na video at tanong ng tanong kay Madonna. Sa mga hindi nga nakakaalam mga idol na ang mga tinatawag na paparazzi ay yung parang mga sinaunang mga content creator. Nagbabantay ang mga ito ng mga sikat na personalidad at gumagawa sila ng paraan para magkaroon ng content. Ang pinakaiba nga lang nila sa mga content creator ngayon ay yung mga issue o mga kwento na napupulot nila ay ibinebenta nila sa mga sikat na publishing company. Madalas silang iniiwasan ng mga celebrity
dahil madalas na nasisira ng mga ito ang kanilang privacy. Marami ring mga sikat na nagkaroon ng kontrobersya at bumagsak pa ang karera nang dahil sa mga kwento na minsan ay gawa-gawa lang din naman nila. Kaya noong dinudumog na si Madonna ng mga ito, doon na medyo gumawa ng paraan si Mark para mabilis at ligtas na makasakay si Madonna sa kanyang kotse. Pero yun nga lang ay tila ba nakalimutan ni Mark na kahit papano ay sikat din naman siyang personalidad. Nung nakasakay at nakaalis na ang kotse ni Madonna, doon na nagsimulang mabaling sa kanya ang pangtitrip ng mga paparazzi. May isang teenager na nagsalita at tinawag siyang sugar gay. Make a hole, gentlemen! Make a hole! Move it! Sugar gay! Who said sugar gay? Make it fucking Na dahil nga marami na din namang nainom si Mark at medyo lasing na rin ito, hindi nito naiwasan ang mapikon sa narinig. So pagkatapos nga nun, tulad ng inaasahan, naging laman na agad si Mark ng mga balita kinabukasan. Naging sobrang viral ang issue at lalong mas dumami ang tumatawa at tumatawag sa kanila bilang sugar gay. Kaya nasabi ni Mark sa isang interview na mali talaga yung paghandle niya ng sitwasyon dahil nagmukha umano siyang moron sa naturang video. Pero sa huli mga idol, tulad ng dati, sinakyan na lang din ni Mark ang mga negatibong komento sa kanya. Nagpost din ito sa kanyang Twitter ng mga salitang sugar gay all day. Straight umano siya at hindi siya isang bakla, pero hindi na umano siya nagagalit ngayon kapag tinatawag silang sugar gay. Nagpapatunay lang umano ito na isa pa rin silang relevant na banda. Mas focus na lang siya ngayon sa kanyang trabaho at patuloy na pagbabahagi ng musika na nagpapasaya pa rin hanggang ngayon sa kanila. Kung gusto o ayaw mo man sa kanila, walang kahit sino man ang may kakayahang bumura ng nabuo nilang legasiya sa mundo ng musika. Hindi nila mabubura sa listahan ng mga pinakamalaking banda noong 90s ang isang tulad ng Sugar Ray. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Paki-like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.